12 kadi nagsimulang mamahayag, sandigan ang boses ng mamamayan. Sa publiko'y di magsasawang tumindig, hindi ikinukubli ang gawaing pilit na itinutuwid. Mahinahon na ikinamada ang ideolohiya, nanindigan sa lakas ng balanseng sistema. Hindi inaabuso ang kapangyarihan ng mikropono, tinig ng publiko ang nagiging sandigan nito. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, Sa publiko ay umaalalay. Sa larangan ng makabagong papahayag, di na ikukuyom ng kamay, nagahaman sa lipunan. Kahit isinasantabi ng mga makakapangyarihan, kumakapit sa matuwid na pangangatwiran. Malayo pa ngunit malayo na rin ang narating, kahit anumang hirap ng mga pinagdaan. Nananatili pa rin tayo sa prinsipyong matibay, bahagyang manghihina ngunit patuloy sa paglakbay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalala. Mga programa na hatid ay pangkalahatan, current affairs, walang takot, ora mismo inilatag yan. Agos ng balita, abot at gabay sa kanayunan, buwaya sa lipunan, kinakalampak para matubuhan. Itinataguyod lagi ang pagiging kasangga, para sa pamayanan lagi tayong nakahanda na pag-iralin ng katotohanan, nabubulat at paglalahad na walang kinikilingan ng tatak. Hindi lang sa lente, ma'am kamera at tunog ng mikropono, bawat kwento'y inilalapit sa inyong tahanan. Hindi kayang takpan ng kapangyarihan, ang katotohanan kay among ipaglalaban. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kabantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is being brought to you by
JFA Medical Specialty Clinic located at Maharlika Highway, Barangay Road, Balogan, Sorsogon City. Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, where IT quality happens. Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort, Viña Soto Resort, Solis Institute of Technology, Bulan Campus, Bulan, Sorsogon. Dermpure Aesthetics, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Peter Paul Philippine Corporation, Antings Grill and Resto, Gubat St. Anthony Cooperative, Sorsogon Nature Adventure Park Incorporated, Victorino Bitong Dario. Magandang umaga Pilipinas, kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Isyu Ora Mismo. Ngayon po ay araw na naman ng Lunes, December 1. Ang inyong lingkod, si Rosario Amistoso, kasama ninyo sa pagtalakay ng mga napapanahon na isyu, mga kaganapan sa labas at higit sa lahat, tayo po ay live na mapapanood sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. At mapapanood tayo sa Facebook page. Okay? Sa YouTube, mga kaibigan, mapapanood din tayo. At mga kaibigan, yung araw nito ay Lunes nga. Sabi ko December 1, unang araw ng Disyembre. At pinakahuling buwan sa taong 2025. Magdiwang tayo habang tayo ay nabubuhay. Sa muli mga kaibigan, ang inyong lingkod si Rosario Amistoso, makasama ninyo sa pagtalakay ng mga napapanahon na isyu, mga kaganapan sa labas, mga umiinit na welga. Yan, natapos lang ng welga kahapon. Ano kaya ang nadala nito sa ating sambayanan? May kahulugan ba? Kumbaga may napalaba ang napakadaming pumunta doon sa welga ng bayan, welga ng Pilipinas. Okay? Sana ay nagbigay ito ng nagdala sa atin ng or nagdulot ng kaginhawahan para sa ating mga ipinaglalaban. Sabi nga nila, bakit yung presidente na gumagawa ng pagpapaimbestiga ng mga issue, kaya yung pang pinagre-resign. Ito na nga ang gumagawa ng paraan para mapaimbestigahan, mapanagot ang mga kurakot. Tapos ito pa ang pinagre-resign. Anyway, sabi nga nila, kanya-kanyang manok tayo. Kung manok ninyo yung kabila, may manok din sila sa kabila. Kaya magsama-sama na lang tayo para sa pagiging maunlad ng Pilipinas. At ngayon, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon, ang naungunang pahayagan sa buong Pilipinas. Para sa ulo ng mga balita, Generals, Flag Officers, tinabla di stab versus Pangulong Marcos. Pangulong Marcos di papaapekto sa panawagang magbitiw. OFW kumpirmadong nasawi sa sunog sa Hong Kong. Sunog sumiklab sa Senado. At Escudero nasa likod ng 150 bilyong insertion sa 2025 budget ayon kay Ko. At narito ng mga detalye ng mga balita mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Generals, Flag Officers, tinabla di stab versus Pangulong Marcos. At sa detalye,
Nagpalabas ng manifesto ng unwavering support ang sa Solidarity para sa Pangulo at Commander-in-Chief ang grupo ng mga retired at active officers ng Armed Forces of the Philippines or AFP, Philippine National Police, PNP, Philippine Coast Guard, PCG, Bureau of Jail Management and Penology or BJMP at Bureau of Fire Protection or BFP. Sa kanilang memo, kinundina ng Association of General and Flag Officers or AGFO ang anilay political noise and agitations na nananawagan sa militar na kumulas ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginiit ng AGFO ang prinsipyo ng civilian supremacy na nangingibabaw sa AFP at ang Article 16, Section 5 ng saligang batas na may mandato na ang militar ay hindi dapat makisawsaw sa politika. We strongly condemn and reject any call for the AFP to engage in unconstitutional acts of military adventurism ayon sa kanilang pahayag. Ipinaabot din ng AGFO ang kanilang buong tiwala sa pamunuan ng AFP. Pinirmahan ang manifesto ni retired Major General Gerardo Layog, AGFO President at Chairman ng Board kasama ang iba pang opisyal, trustees at 75 miyembro ng samahan. Kaugnay nito, pinapurihan ng AFP ang deklarasyon ng AGFO na tahasang tumututol sa mga panawagan ng destabilisasyon laban kay PBBM. Sinabi ng AFP na ang mensahe ng AGFO ay tinuturing nilang makapangyarihang paalala na ang pagkakaisa ng mga dati at kasalukuyang miyembro ng militar ay isa sa mga pinakamalakas na sandigan ng organisasyon. Sa ibabang balitang nasyonal, Pangulong Marcos di pa aapekto sa panawagang magbitiw. Hindi magpapaapekto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga nananawagan na magbitiw siya sa pwesto, ayon kay Communications Secretary Dave Gomez. Ginawa ni Gomez ang pahayag kasama ng libo-libong nagprotesta kahapon Nobyembre 30 na humihiling na panagutin ang mga sangkot sa korupsyon sa flood control projects. Sinabi ni Gomez na sa panayam ng ANC na tatapusin ng Pangulo ang mga trabaho na sinimulan niya. Ipinaalala pa ni Gomez na mismo ang Pangulo ang nagbunyag ng mga anomalya sa flood control projects sa kanyang Mahiya Naman Kayo, SONA. Matatandaan na ipinakita rin ng Pangulo sa ginawang inspeksyon ang mga palpak na proyekto sa Bulacan. Sinabi rin ni Gomez na sinusubaybayan ng administrasyon ang mga demonstrasyon at iginagalang ng gobyerno ang karapatan ng mga mamamayan at mapayapang magtipon at magpahayag ng galit. Pero ipinunto rin ni Gomez ang kahalagahan sa pagsunod sa due process. Aniya, bago magpasko, mas marami pa ang makukulong kasama na dyan yung mga tinawag na big fish. OFW kumpirmadong nasawi sa sunog sa Hong Kong. Isang OFW ang kumpirmadong nasawi sa malaking sunog na sumiklab sa 8 high-rise buildings sa Tai Po District sa Hong Kong noong Biyerkules. Ayon sa Department of Migrant Workers or DMW, nakumpirma ng Philippine Consulate General or PCG sa Hong Kong nitong Sabado ng gabi ang mamalungkot na balita. Tiniyak din naman ng PCG na patuloy sila nagsasagawa ng on-the-ground operations upang alamin ang kalagayan at tulungan ang mga OFWs na naapektuhan ng sunog. Kinumpirma rin ito na nasa ligtas ng kalagayan ng 84 na iba pang OFWs sa lugar habang isa pa ang nasugatan at 7 ang biniberipika pa ang kalagayan. Kaugnay nito, binisita na ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak at Overseas Workers Welfare Administration or OWA Administrator P. Kaunan ang pamilya ng nasawing OFW. Tiniyak din ni Kakdak na pagkakalooban nila ng fuelless assistance ang pamilya ng biktima.
Napatid na nais ng anak ng biktima na maging firefighter o bumbero upang wala na aniyang mamatay sa sunog. Sunog sumiklab sa Senado. Sumiklab ang sunog sa isang kwarto ng Senado kahapon ng umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog alas 6:30 ng umaga at umabot lamang sa ikalawang alarma. Dakong alas 7:43 ng umaga nang makontrol ang sunog at idineklara ang fire out ng alas 8:20 ng umaga. Hanggang kahapon ay iniimbestigahan pa rin kung ano ang pinagmulan ng sunog na nangyari sa Room 308 o ang Legislative Technical Affairs Bureau. Ayon sa isang gwardiya na nagbabantay sa Senate Building, wala silang narinig na fire alarm at nakita na lamang ang makapal na usok. Agad ding nagtungo sa Senado ang ilang kawani ng Senate Blue Ribbon Committee para i-check kung nabasa ang mga mamahalagang dokumento na nasa kanilang pag-iingat. Ang Blue Ribbon ang nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Kaugnay nito, tiniyak ni Senate President Vicente Tito Soto na walang naapektuhang importanteng dokumento sa sunog. Sinabi rin ni Soto na tumulo sa session hall ang tubig na ginamit sa pagpatay sa apoy sa Room 308 at tinutuyo na ito ng maintenance team ng Senado para sa sesyon ngayong araw ng Lunes, Desyembre 1. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Escudero nasa likod ng 150 bilyong pesos insertion sa 2025 budget ayon kay Ko. At sa detalye, ibinuking ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na si dating Senate President Francis Chis Escudero ang agresibong nagsulong ng 150 bilyong insertion sa 2025 national budget. Sinabi ni Ko, dating chairman ng House Committee on Appropriations, na ito ang inilahat niya sa kaniyang liham kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kaniyang ibinahagi kahapon sa kaniyang mga followers sa Facebook. Ang nasabing liham ay ipinadala ni Ko kay Pangulong Marcos noong Pebrero 2025. Ang nasabing liham na 7 pahina ayon kay Ko ay naglalaman ng mga detalyado at sa insertions sa panukalang 2025 national budget na kasalukuyang tinatalakay sa Senado. Si Escudero ay nanungkulan bilang Senate President mula Mayo 20, 2024 hanggang Setyembre 8, 2025. Base sa revelasyon ni Ko, ang 150 billion pesos ay bahagi ng kabuang 200 bilyong panukalang insertion sa 2025 outlay na inilagay sa pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sinabi ni Ko na sa 2025 national budget ay wala ni isa man sa senador na kaalyado ng PBBM ang nag-iit sa campaign promise ng Pangulo para sa pagkain, health, legacy at iba pang mga importante agenda ng administrasyon. Ayon kay Ko, nais ni Escudero ang 200 bilyong pesos alokasyon sa Senado na ini-adjust sa 150 bilyong pesos kung saan 145 bilyon sa DPWH at 5 bilyon para sa AKAP or Ayuda para sa Kapos ang Kita Program na inilagay sa unprogrammed funds. Ang natitirang 50 billion pesos aniya ay inilagay naman sa unprogrammed funds. Samantala noong 2023 ay nasa 150 billion umano ang alokasyon sa program funds para sa mga ahensya ng gobyerno na itinaas naman sa 165 billion pesos noong 2024. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod makalis ang ilang paalaala. This program is being brought to you by
JFA Medical Specialty Clinic located at Maharlika Highway, Barangay Road, Balogan, Sorsogon City. Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, where IT quality happens. Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort, Viña Soto Resort, Solis Institute of Technology, Bulan Campus, Bulan, Sorsogon. Learn Pure Aesthetics, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Peter Paul Philippine Corporation, Antings Grill and Resto, Gubat St. Anthony Cooperative, Sorsogon Nature Adventure Park Incorporated, Victorino Bitong Dario, Tahanan, maligayang Pasko at manigong bagong taon. Pagbati mula kay Sureco to West District Director Angel Hanoras. Naway ang diwa ng Pasko, magdala ng liwanag at pag-asa sa bawat tahanan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Pagbati mula kay Sureco to West District Director Angel Hanoras. Para sa maabot na 2026, ini po ang kaindang lingkod Kapitanang Villahamor, Barangay Bibintahan, East District, Sorsogon City, na nagpapaabot ng maugmang Pasko aking magayagayang bagong taon. Isa sa pinakamasayang pagdiriwang ang Pasko. Bukod sa pagkain at regalo, ito ang panahon kung saan ang kahit anong sugat ay naghihilom at ang pamilya ay muling nabubuo. Ako po si Edwin Divina, ang punong barangay ng Buhatan East District, Sorsogon City. Isang napakagandang regalo ngayong Kapaskuhan ang binigay na makapaglingkod sa inyo. Sa muli, gawin po natin simple ngunit makabuluhan ang pagdiriwang ng ating Kapaskuhan. Kapitan Edwin Divina, kasama ang buong konseho, bumabati ng Merry Christmas and a Happy New Year sa lahat. A perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC
General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAP General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAP General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAP General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For increase, you may visit their official Facebook page, GSAP General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAP General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Issue ora. Okay, nagbabalik tayo mga tugang sa sasayang programang Issue ora mismo. Kunyal na Lunes na ini. And congratulations po sa bayan ng Kasiguran kay Mayor Mines Amor sa isinagibo na pagpapailaw kan sa indang mga Christmas decors this coming ini po na maaboto ng Kapaskuhan. Kasubanggi pigpailawan na tama-tama December 1 ngunyan po na talaga kan mararamdaman mo ang Kapaskuhan. Congratulations kay Mayor Mines Amor kang Kasiguran. And naging bisita man duman ang sa iyang City Mayor kang Sorsogon, si Mayor Esther Amor at si Governor Edwin Boboy Amor. At sa gabos na mga opisyales kan Kasiguran, kay Vice Mayor Dennis Escudero, sa gabos na member kan Sangguniang Bayan, congratulations sa Indo Gabos. Yan, alin sa Bicol TV Sorsogon. Kasubanggi, magayon naman kada banggi magayon ng ilaw dyan sa Capitol Park. Magayon na po ang ilaw dyan. Maliwanagon. Sana dire-diretso yung pag-init. Pero poon kang Webes, Webes, Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes, panlimang aldaw na ngunyan na magayon ang sirang kan aldaw. By the way, happy watching muna kay Ma'am Bebe Dino. Good morning man ka sa inaanak ko si Madonna Gumal Guruta from Katanagan, Huban, Sorsogon. Good morning po, Bicol TV Sorsogon. Kay Ma'am Carmen Deliosa all the way from Australia. Good morning, Sao. Good morning man, ma'am. Si Sir
Eli Bigata, Barceliano Bigata, good morning Sao, good morning man po. Si Mr. Ramon de Alca, good morning Sir Sauro. Si May Nunez, good morning man po. Asin si Mr. Boboy Guevara, good morning Sao, good morning sa Induga Boss na naghihiling sa tuya. And ang ano-ano, sabi ni Ramon de Alca, kumusta daw pala ng sermon, baka pwede kang magpaabot ng update. Natatandaan na dagos ko niyan ang dapat ang loop service ngunyan da baga da itong December 1. Natatandaan na dagos ko niyan December 1. Baad makapagtao ka ng pahayag bilang President kang Jodas or kang Sorsogon Transport Association bilang President. Baad makapagtao ka ng update na tadayin ng dagos. Taday ta po makontak si Councilor Danny Diladja. Anyway, sabi ang baga ni Councilor Danny Diladja kang nag-guest niya to kang last Wednesday. Sabi niya, pag-abot sa 4-wheel drive, LTFRB na ini. Dahil naman ini saklaw kang Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlungsod, nasa LTFRB na ini. Kaya dahil man daw sinda pagparabasulon. At saka sa issue na iyan, ang loop service na pigsasabi, ang kinakahadlukan kan mga para ining para pasada niya to ng mga tricycle, ba daw maglawag ini sa Rizal and Magsaysay Street, which is klinaro man ni City Councilor Danny Diladja na dahil man kay ni apektado ang Rizal and Magsaysay Street dahil duman ini ang loop service, paikot-ikot lang ini malaog duman sa Coastal Road, digdibaga sa pangpang Coastal Road, luwas ning Cambulaga, Talisay, Bitano, pasiring sa Sirangan, Sampaloc hanggang sa SM. Then malaog duman sa Diversion Road, ining Salvador Escudero Diversion Road, duman sa sa aagyan baga ka mga bases hanggang sa malaog ini duman sa SSU Engineering Department, duman sa may bibingkahan. Pagbalik kay ni luwas naman ining Makabog, Roro, balik naman duman sa pangpang Coastal Road. Kaya dahil man kay ni tatamaan or maapektuhan ang mga nagbibiyahe dyan sa Rizal and Magsaysay Street. Taaram ninda na dakol ang tatamaan kay ni, kaya dahil na po ini dapat mag-agi dyan. Okay? So kung sisiman po ang mauot na magtaob sa tuya ning update kay ni sa lado kang fast food na dahil na po baga si Jose Coral na balyuhan na ini ni Mr. Harabelo. Ang aram ko si Mr. Harabelo is from Sikwa, na kung ka ini ang may tataong pahayag, pwede tang halaton ini kung may pagkakataon ka Mr. Harabelo na magtaon ng reaksyon kay ini na ipinahayag ni City Councilor Danny Diladja, na klinaro niya mismo digdi sa programa ta na daiman maapektuhan and Rizal and Magsaysay Street. Huningon yan ang problema. Paano na ang nagbibiyahe dyan sa Makabog Provincial Hospital, ining Matriodas. Matriodas, pwedeng tamaan kay ni ang ang SJ Trioda or San Juan Roro na biyahe. Also ang Pibitas. Sa bagay ang Pibitas palaog man talaga ini. Never man siguro maapektuhan pag sa dalagan kang pasiring diyan sa sa Makabog, Pangpang, Roro o Roro, Makabog, Pangpang na biyahe. Paano na ini na tatamaan ng mga tricycle driver?
Pero ang hiling ko kay ni kung dai man digdi malaog sa sentro ining modernized jeep or loop na mabiyahe, kung dai man ini malaog, dai man siguro kay tatamaan ang mga mabiyahe dyan sa mga asosasyon. Kasi duman mismo sinda nagkukuha ng pasahero sa iraram kan Save More o dyan sa sulukan. So alangan man mabaklay pa sinda pasiring duman sa Sampaloc, duman sa hanggang makaabot sinda sa Coastal Road, duman sinda mahalat. Dahil man siguro ni maapektuhan. Kung mapasiring ka sa Roro, alangan man ang loop malaog sa Roro, dahil man ni malaog duman. Sa Makabog, aagihan man lang talaga ini in a short way. Kaya halos ang kalakaran yaon man giraray sa sentro. Yo? Tadyan talaga ang pinakaano kayan ang magiging grabing epekto kayan na modernized jeep or ining loop kung talagang lumawag ini sa main thoroughfare ining Rizal and Magsaysay Street. Diyan ini tatamaan talaga ang mga tricycle drivers, mga maapektuhan kay ini talagang diyan sinda maapektuhan kung lumaog digdi. Pero base sa ipinahayag ni Kagawad Danny Diladya na nakikutiil talaga siya na daiman sa rota. Pigpahiling niya digdi mismo ang dadalaganan kang loop jeep, modernized jeep, na daiman tatamaan ang Rizal and Magsaysay Street. Di ba? Yan po ang ruta na nahipahiling tadigdi. Kaya nga ni ipag-isip ko, imagine maduman ka sa ospital. Yaon ka sa sentro. Alangan man mabaklay ka pa pasiring sa sa Coastal Road. O sabihin ta pa mag-tricycle ka pa Coastal Road, hali ka nga digdi sa sentro, pakasiring nyo sa Sirangan, mabayad ka 12. Plus mabayad ka pan 12. Iyo man giraray, doble ka man gihapon. Samantalang kung yaon ka na sa sentro, maduman ka lang sa sa Save More, duman ka masakay, dahil ka po apektado. Or sabi nga ni, tipid ka man gihapon. Diba? Kaya po ini ang pikisabitan na dapat isip-isipon ta po nguna ang sitwasyon bago kita magtaoning ibang kaisipan. Diba? Ang round sigurado dahil naman pinamaapektuhan, yaon man lang giraray iyan digdi. Saka ang modernized jeep dahil masiguro yan matugot ng kargahan mo ng grabing pangarga na siya. Kaya kung may pangarga ka, automatic maarkila ka manggiraray ng tricycle. Di ba? Speaking of arkila sa mga tricycle, medyo naalarma ang mga para-tricycle niya to dahil lang sa pagluwas kay ning kaliwat kanan na mandato naman kang SK3 na garupan o nagkarilingaw naman aning mga tricycle drivers niya to magkagka itong taripa. Diba? Ito bagang pigtataw kang city government na may taripa kung mga pirang pamasahe kung di na lugar. Kaya digdi po sa tuya, maski Domingo kaswapon, grabe ang nagpapaserox ng mga taripa hali sa city government or sa SK3. Dahil nga sa issue na luminuwas, nagkaroon naman may mga nanamantala naman na may mga nanamantala na tricycle driver. Napasiring ka nga sa SM, singilon ka 50. So, pira talaga ang pamasahe. Kung pasiring ka dyan sa SM na solo ka.
Di ba? Ang aram ko, pag di ka nag-abang sa Peralta Street na may mga nagdala og baga na ang hali pa sa parteng Bulan, Matnog, Irusin, Huban, or Gubat, Bulusan na mga modernized jeep, pag agi ka digdi sa Peralta, kadakol kinag-aabang na makasakay na mga pasahero dahilan sa ang pigaropigsingilang kaini 10 pesos. Tipido man to. Kaysa magsakay kang tricycle, pag solo ka, aram ko, automatic sa duwa ang babayaran mo. Kung magduwa man, sabihin ta 24 sa duwa, ha? 12, 24. Alagad, garo makulugo naman sa sa bulsa itong babayaran mo na 50 pesos. Garo ang ginibo mo, kwenta mo 24 pasiring duman. Tapos from there pabalik ka. Kung wala kang pasahero, bayad na ang pabalik mo. May 2 pesos ka pa na pang candy. Di ba? Araw kayan ang nangyayari. Dahilan sa kuminiraad ang pasahero, na obliga naman ang mga driver na siguro sinabi kang SK3, garo na panlimot ka mo ha. Napanlimot naman ka mo kang irestoryahan ta na dapat igwaning taripa ang sasakyan nindo. Kaya siniribot naman magkaagi ng taripa. Kaya sa araw kaya na sistema mga tugang, garo medyo naabuso naman ang kamutangan. Medyo naabuso naman ang kamutangan kang mga kang mga pasahero. Kaya inobliga naman ina ibalik ang dati na kung iisipon ta naman, ang kontrabida naman digdi ang SK3. Arog naman ka ng ginibo. Garo inobligan na naman kamo na magpaskil ka ini na ninda. Inobligan na naman na magpaskil ang mga pampasahero na tricycle. Which is, bako man nga ni ini talagang ni-remind na lang kamo dapat man talaga pag nagpapasada ka, obligado ka na igawa kang taripa na nakasukbit para may basihan ang mga pasahero kumpira. Ta syempre, masingalin 50 para man basihan, para man mahilingin na taripa ang pasahero. Di anong mangyari? Tiway na lang. Di ba? Kumbaga ang nangyayari, pasensya, nalingaw, or naraot na sa kinaag na taripa, kaya this time, obligado naman ini, or inobliga naman kang sa tuyang SK3 personnel, na magkaag ka mo kang taripa. Dahil nga sa sa mga reklamo na naman kang mga pasahero. Kaya dahil pagparabasulon ang SK3, kung araw kayo mahigpito na naman ngaya, dahil po iyang paghigpit na pagpa-implementar kang dapat na sistema. Iyo yan ang pinakasistema, magkagkamo ning taripa, pag hindalin hindi yan, so it means nagbalgar naman kamo. Garo man lang bagyan ng LTO na dahil ka makadrive kung dahil kang lisensya. Dahil ka makadrive kung ang auto mo dahil plaka. Dahil mo pagdaram sa luwas kung expire ang rehistro mo. So arag magkano para tricycle? Sigurado pag pasada ka, be sure may prangkesa ka. Pandua, kung ang mandato magkaag ka ning taripa, magkaag ka dapat. Dahil mo yung pagtago.
or dahil mo pagdingawan. So pag nasita ka or natikitan ka, see to it, may violation ka. Kaya arag ka yan ang nangyari. May violation ka, madadagit ka, yan sana. Okay, advance happy birthday daw kay Buddy Duka. Hali kay Boss Sao. Si Buddy hali ka pala duman sa sa Christmas lights pailaw sa sa Kasiguran. Beke naman makapag-report tayo dyan. Okay? Sa mga nag-artender dyan sa Kasiguran, magayunon daw. Magayunon ang pailaw. Nakatawa si Arod pag sabi ko magayunon. Wala mo magayunon ang mga nangyari duman ha. Magayunon ang pailaw. Bako man iba man na gayon. Di ba? Okay? So, ibalik ko naman sa mga tricycle mandato, dapat nakasapatos ka mo. Sunodon hindi yan. Halimbawa, nag-uran, may excuse ka mo na hubaon yan. Kundi, para sa mambagayan mga tugang sa sa nag-opisina, hindi man pwede na magdaog ka dyan, garo na kapambalay ka lang. Arog man kaiyan ang mga tricycle driver. Tinutokdoan kita maging disente. Tinutokdoan kita na maging akma sa akma sa pagkatawo ta an pagpapasada. Kaya nga bako kita magsabi nin para tricycle driver ka lang. No. Tricycle driver ako dapat. Takong daing tricycle driver. Baklaya daw ang pasiring dyan sa SM kung kayanan mo. Baklaya daw ang pasiring dyan sa Ginlaon kung kayanan mo. Gabos kita, sabi nga baga mga tugang, may obligasyon sa kinabaan habang nabubuhay. Kung may driver, may parasakay. Kung may engineer, may laborer. Sabi nga siseman sa saraw na driver ang makasabing hamak na driver lang ako. Kung iisipon nga mga tugang, daog kainin ng mga tricycle driver ang ibang nag-empleyado. Sa pag-empleyado nakita ka lang 300, 150. Samantalang ang tricycle driver hanggang sobra 500 kakitaon mo. Kaya mas professional pa sinda paghilingon kaysa sa tuya. Kaya kung arog kaihan ang mandato kay ning skate ray, please lang, igalang taman yan. Iyan na head ka iyan na skate ray, si Mr. Ani Anchingges. Never man iyan matulirar ng tao niya kung nagpaloko. Pigkakaagan man yan or pigpapatawan man yan ng disciplinary action kung may mga lapses. Asin, kung bahiling ta, obserbaran ta. Poon ka yaon ng skater nahiling tabaga maski sabihin ta na sa sentro, mahigpiton ngaya sa helmet, which is tama man lang baga ang paghigpit. Mandato yan, bako man yan kagustuhan kang skater. Mandated yan by the national law. Ma-drive ka, number 1, dapat may sasakyan ka. Paano kang makadrive na ikan sasakyan? Pandua, sito it, may krudo or may gasolina ang i-drive mo. Pantulo, may lisensya ka. Pang-apat, registered vehicle yan na gagamitin mo. And pang-5, na ikaw man dapat mag-drive na hubog ka. Kung nakainom ka, dahil yan pwede. Paparahon ka, hubog ka, masabi ka, dahil man siya nakainom lang.
Dahil ka man mahubog kung di ka nag-inom. Kaya ang sistema, parehas lang. Pare-parehas lang tayo. Oh. Hubog ka. Nakainom ka. Suma total, may violation ka maghihapon. Diba? Arag po kayan eh. Sa mga tricycle driver niya to, kaya nga ni, baga permi kita minsan may masasabi sa mga nagpapatupad, nag-implement kayo ni na rules and regulations. Kapagal ngayon magpasada, wala lang mga yakita kay nano. Naubos dyan sa Caracruz or sa Tong 8 habang nakapila ka, naguhulat, puno na sa tricycle mo, luminipat sa luyo, kay nano, di pa naka-hits. Diba? So, nangyayari, di pa naka-hits, kaya di pa nakahali. Di pa naka-hits, kaya luminipat ang ibang pasahero. Ang pagpasada, pagbuhay nin pamilya. Dili ka ang pagpasada, pagpapyerde sa sugal. Kaya baga mga tugang an iba na mga may tricycle, ang mga tricycle operators, sa totoo lang, mas nag-i-income pa ang driver sa operator. Sa totoo lang po. Alam ko po yan, dati man ako may tricycle. Bilang operator, ang boundary mo, pagtumba sa bulan, tama lang pambakal roida, pang change oil, pambakal kadena, duman lang na paduman. Taluwas naman kaya ng ang driver. Pero pag ikaw ang operator na, driver pa, jackpot ka. Sa totoo lang. Dawag mo lamang ang mga bagger sa department store or sa mga grocery, kang kita kayan. Kaya dahil na kita po magpatumpik-tumpik pa sa mga bagay na yan. Na dahil na po pwedeng lukon man ang tao na malawi ang kita ta. Aram nito kung nata, igwa na kita ngunyanin 4,000 plus na prangkesa or base sa inventory ni City Council Nestor Baldon. Sa 4,000 plus na ini, kabang alang ang nagpapasada sa Sarong Aldaw. That was 2,000 plus. Pero natatada man kinagbubuhay sa tricycle. Mas nga ni balutan lang ninda. Because kaya hunon kay ni kuwaon an income para sa pamilya. Takon maluya ini mga tugang, dakol na kuta kay nagsurrender ng prangkesa. Hanggang nga ni ngoyan, dahil man giraray na hali ang barakalan. Barakalan, kan prangkesa, sa paagay lang kan isurrender. Surrender ko na ngayon pero ito ugaring nasalo na ito. Dahil lang sa kita ninda, nahihiling ninda, na mamatian ninda ang grabe na income na nagigain ninda sa pagpasada. Kaya never po kitang magtuod na ini mga tricycle driver, maluyahon nga ang kita namon. Natabla, pero dili na papierde. Arag po kayan ang sistema niya, Kaya ini napig babana-abana na magkakaigwa na ning loop na dapat nga ning unya ni December 1, dahil daw na dagos. Dahil po kita na para po sa kuya sa base man sa pag-analisar ko, personal na pag-analisar ko, dahil man po kay ni tatamaan or maaapektuhan ng grabe
lalo na po ang biyaheng Roro, Makabug, Pangpang, dahil dyan ang agi kang ano. Kung duman baga pa siring sa diversions, duman sa engineering department kang ano, SSU, maraman duman ng linya ang tricycle. Kaya makahihirak nga ng mga estudyante duman na nag-aagi, na nag-eskwela. Talintiasan, kauruharayo pa ka ito na building, malakaw ka pa. Lalo na araw kayo na mainitong tagaktak ang balhas kan mga estudyante dyan. Minsan nga naglabay kami dyan, sabi ko sa aki ko, mare pa kayo ni magkakadig din ng e-bike. Kanto-kanto lang, maski singilin mo 5-5, dakol kayan kimasakay. Kay wara magahom na sapatos, babakla yun mga araw kayan karayo. Ambot lang, kundi ka lamang base ang labakara mo pag abot mo sa ano duman mismo sa crossing kan sa kaya ng kang jeep, kaya mo ng pugaan kang balas mo, tarayoon pa ito. This time ining loop ang magtataoning maski panom solusyon kaya ng mga kaakian. So gusto magtipid, malakaw, pero at least siya na may sakayan. Aram nindo ang nakunong ko kay na SSU. Dapat bago man lang ko tap kinaagyan, nagkaguta ka mo ning shuttle para sa mga estudyante. Pero wala eh. I don't know kung anong nangyari kang SSU. Basta magamit ng ang building, maski dakulong pa ang kakulangan, diniretso na. Taday man to ito magagamit. Pero this is the very sad thing na kinagayan, wala man lang nin tinao na sasakyan hanggang duman sa crossing. And this time makakaigwa ning loop, kung dahil man yan madagos sa ngunyan, sana dyan lang muna sa ano, sa engineering department. Di balik-balik maski 5-5 para man magtaunik ning ginhawa sa mga estudyante. Okay mga tugang, inabot na kita kan oras kan sa ito yung programang Isyu Ora mismo nga daw nini. December 1 na po, sabi ko nga ni, last month kang 2025. Sa kiraray, happy watching kay Buddy Luca, kay Sir Apad Dialagdon. Happy watching man po. Sa gabos na nakatutok sa aton, salamatunan sa padagos indo na pagtaon ng onra na ini, pagtaon sa indo ng maray na aldaw mo yan na Lunes. Sa giraray, mabalik na saga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Kaibahan sa technical side si Papa Harold. Maray na alda po, asin Diyos Mabalos, probinsya nin Sorsogon. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.